The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. It restores my soul. He leads me in paths of righteousness for His name's sake, for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me, you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me, you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord. I shall dwell in the house of the Lord forever. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me, you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. I shall dwell in the house of the Lord forever, forevermore. Here today, to the presence of God, to remember and celebrate the life of Sister Seni, Sister Senaida, Mama Seni, and Nicosa. While we mourn the absence of her, we also find joy and peace to the knowledge that she is now in the house of God. Amen. Apostle Paul reminds us in 2 Corinthians 5:8, 2 Corinthians 5:8, to be absent from the body is to be present with the Lord. My name is Pastora L.D. Reyes Torreciera from River of God. Our main church is in Shangri-La Plaza, and I'm from Marilao, Bulacan. It is my great honor. Actually, I'm so blessed na makasama kayo ngayong hapon at makilala ang isang Sister Seni na because of Sir Patrick na friend ng anak ko, nagkakilala kami. Way back 3 years ago, nang siya'y na-diagnose na may sakit na pinaalam sa akin ni Sir Patrick. We included already Sister Seni in our prayer list. We have a prayer and discipleship every morning and evening. Kasama na po siya sa prayer namin.
Naging friend ko po siya sa FB, sa Messenger lang po kami nag-uusap. Last week, I think, tumawag si Sir Patrick at sinabi niya na according to the doctor, 2 weeks na lang po, Sister Sally. So I decided agad-agad to visit her the next day. A very touching moment for me na nakaharap ko ang isang 86 years old woman na nag-worship kaming dalawa. We sing a worship song, we pray, and very memorable po sa akin when I asked her, Sister Sally, what is your prayer request? Ang expectation ko po, sasabihin niya, pray for my healing. Di po ba pag may sakit? Pero hindi po yun ang hiningi niyang prayer. Please pray for the whole world. Pray for my family. Isang nanay, ate, anak ng Diyos na bedridden, ang inaalalang ipanalangin buong mundo at ang kanyang pamilya. Sino po dito yung kabilang sa mundo? Taas kamay. All of us. Sino po yung kabilang sa family? Sisters, all of us. Tayo, kasama po ako sa mundo. Family. Tayo po yung nasa isip niya hanggang sa last moment ng buhay niya. Are we blessed? Yes. Palakpakan natin si Lord. Sa buong pamilya, I offer to you our condolences. May you find strength and hope together in God's holy presence today. Naniniwala po ako sa sinasabi ng Biblia, 2 or more gathered together, He is in our midst. Amen po ba? Do you agree? Amen. Hallelujah. Balikan po natin yung Psalms 23. Verse 1 and 2. The Lord is my shepherd. I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. God is our shepherd who provides everything for us. Amen? Who provides guidance, protection, and abundance for His sheep. Ang sheep po na tayong mga believers. I believe all of us here is Christ believers. Amen po ba? Amen. His followers will never lack what they truly need. We will all receive everything we need to our Father in heaven. We will lack nothing. Green pastures and still waters symbolizing refreshment, peace, and deep rest. Hindi lang po kailangan natin everyday ang kaya niyang ibigay. Peace, deep rest, and kasiyahan. Sino po dito ang di nagpapahinga? Magpahinga po tayo. Amen? Deep rest is a blessing from God. Amen po ba? Mahalin natin yung ating katawan, yung ating buhay, kasi gift yan ni God sa atin. Next, Psalm 23:6. Doon na po tayo sa last verse. Surely, your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. This means a person's deep conviction that after their earthly life, they will experience eternal life in God's presence and communion. Yan po ang pinapaniwalaan ko at alam kong pinapaniwalaan nyo na kinaroroonan ni Tita Sen, ni Mama Sen. Amen? She will be
in the hands of God for eternity. Amen po? Yung buhay po natin dito, pansamantala lang. Doon po sa kabilang buhay, sa piling ng ating Diyos Ama, yun po ang pangwalang hanggan. Wala po tayong madadala anuman sa pag-alis natin sa mundo ito. Amen po? Kundi yung ating nabuong relationship sa Diyos, yung ating pagkilala sa Kanya, at higit sa lahat, yung ating pananampalataya sa Kanya. Allow me to share ilang verse lang po. John 3:16, according to this verse, for God so loved the world that He gave His only Son. Sino po yung only Son? Jesus Christ. That whoever believe in Him shall not perish, but have everlasting life. Alam ko po, kilala niyo si Tito Sen. Alam niyo po na siya mananampalataya ng Panginoong Jesus. Tayo po lahat dito, pag siya ang sinampalatayanan natin, dahil mahal na mahal tayo ng ating Diyos Ama, hindi na po tayo mapapahama. At magkakaroon pa tayo ng buhay na walang hanggan. Amen po? Amen. Amen. Next verse is John 14:6. Jesus answered. Siya po ang nagsalita nito. I am the way, I am the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Paano po daw tayo makakabalik sa ating Ama sa langit? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Amen po? Wala po sinabing religion. Amen po ba? Only through Jesus Christ. Have faith in His only Son. Next verse po is Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves. It is the gift of God, and not by works, so that no one can boast. Tanging sa biyaya lamang po ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya, tayong maliligtas. Hindi sa ating mabubuting gawa, kaya wala pong maipagmamalaki ang sinuman. Amen po. Marami pong nag-iisip na good works and salvation. Narito po ang iyong lingkod para lang po ibahagi talaga ang kaligtasan. Kasi yung message po ng Sister Sen sa akin, pag uwi ko po sa bahay, tinanong ko kay Lord kung ano ang meaning ng sinabi ni Sister Sen na pray for the whole world. Alam niyo po kung ano sinabi sa akin ng Holy Spirit? Kilala po natin ang Holy Spirit? The third person, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Jesus Christ is coming back very soon. Amen. So we need to pray for the whole world for salvation. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. Gusto niya maligtas tayong lahat. Amen. At hinihintay na tayo sa langit. Amen. Amen po? Marami pong tao ayaw mamatay. Ayaw umalis dito sa mundo. Hindi kasi nila alam na mas maganda yung pupuntahan natin sa kabilang buhay. Amen. Amen po? Amen. Amen. Dito maraming, sabi nga ni Job sa 14:1, maiksi ang buhay ng tao, pero bat-bat ng kahirapan. Amen po? Marami pong korupsyon, maraming problema. Lalo po pag may sakit at karamdaman na, di po ba? Mauubos ang ating inipon. Kaya nga magpahinga para hindi magkasakit. Amen po? Sabihin ko po ang Mark 1:15 na ito po ang talagang unang mensahe ni John the Baptist at ang ating Panginoong Jesus nung siya'y mag-minister.
Nagsimula pong mag-minister si Jesus Christ at the age of 33.5 years. Ang una niyang sinabi ay Mark 1:15. The time has come, he said, the kingdom of God has come near. Repent and believe the good news. Magsisi at sampalatayanan ang magandang balita. Ano po ang magandang balita? Si Jesus dumating bilang ating tagapagligtas as our Messiah. Siya ay namatay at muling nabuhay at siya'y muling babalik para sunduin ang mga nanampalataya sa Kanya sapagkat naghanda siya ng silid sa langit kung saan tayo doon maninirahan. Are you excited? Sino pa excited? Taas kamay. Uy, konti lang. Excited tumira sa silid sa langit. Pwede po ba natin palakpakan ang Panginoon Jesus? Sinabi niya po yan, no? Siya iiwanan na niya ang kanyang mga disipulo. Kung hindi ito totoo, hindi ko sasabihin sa inyo. Ako'y aalis, maghahanda ako ng silid sa langit. Amen? Para doon tayo maninirahan. Pero, hindi ko kayo iiwanan nang wala kayong makakasama. Nanalangin siya sa Ama at humiling ng makakasama natin. That is the Holy Spirit. Ang sabi ng Holy Spirit, baka hindi ninyo nalalaman. Ang inyong katawan ay pinili kong templo. Nasa puso po natin ang Diyos. Nasa puso po natin ang Holy Spirit. Binigay siyang regalo sa atin. Sa lahat ng tumanggap kay Jesus, sa puso niya bilang Panginoon tagapagligtas, may regalo na banal na Espiritu. Yan po ang selyo ng ating kaligtasan, Holy Spirit. Amen po? Naunawaan po natin. So balik po tayo sa kahilingan ng ating Sister Seni. Ipanalangin ang buong mundo at ipanalangin ang aking pamilya. Naniniwala po ako ang nais talaga niya. Tayo'y magsisi din katulad niya at tanggapin natin si Jesus sa puso natin bilang ating Panginoon, bilang ating tagapagligtas. Sinabi po, walang ibang daan. I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. We are saved through grace, by grace through faith. Kaya mahalaga po yung pananampalataya kay Jesus Christ. Habang umaawit po kami, nakataas po yung kamay ko, hinawakan niya po yung kamay ko. Ang inaawit po namin ay, mahal na mahal kita, Panginoon. Yun po inaawit namin. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Napakasaya po ng mukha. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Di po ba? Sarap-sarap. Amen. Na ang pagmamahal natin, ibigay natin sa Diyos. Ang kautusan po ng Ten Commandments, pinag-isa na lang po sa New Testament. Love God with all your heart, with all your soul, with all your strength. And the second is, love your neighbor as you love yourself. Pwede po ba pakisabi niyo sa katabi niyo, I love you. I love you with the love of the Lord. I love you with the love of the Lord. Amen? Ngayon po, gusto po ba natin pagbigyan ang Sister Seni sa kanyang request?
So I am requesting everyone to stand up. Ang pagtanggap po sa Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ay wala pong malaking requirement, kundi manalangin. Can you pray with me? Repeat after me lang po. Then, open your hearts to God. Mas okay po, naka-close ang ating mata. At maramdaman po natin sa ating pagpikit ang pag-ibig po ng Diyos sa atin at pag-ibig sa atin ni Sister Seni na gusto niya lahat tayo maligtas at magsama-sama tayo sa piling ng ating Panginoon. Sige po, sabihin po natin, Dear Lord Jesus, I know that I am a sinner. I believe you died for my sins and rose from the dead. I repent of all my sins and I invite you to come into my heart and life. I want to trust you and follow you as my Lord and Savior. Thank you for forgiving me and giving me eternal life. Amen. Ako na lang po mananalangin. Dakilang Diyos, aming Ama sa langit na makapangyarihan sa lahat. Narito po ang iyong mga anak, O Diyos. Narito po ang aming mga puso. Kayo lamang po nakakakita ng laman ng puso at isipan namin. Ang binigkas po namin panalangin at paghingi ng tawad sa aming mga nagawang kasalanan. Naniniwala po kami na ang 1 John 1:9 ay matutupad if we just confess our sins. You are willing to forgive us. Ama, salamat sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Salamat sa dugo na tumigi sa krus ng Kalbaryo sa Panginoong Jesus upang tubusin kami sa kaparusahan ng aming kasalanan. Ang lahat po na nanalangin ng taos-puso at nagsisi at nanampalataya kay Jesus at tinanggap siya sa oras na ito bilang Panginoon niya at tagapagligtas. Naniniwala po ako na ang 2 Corinthians 5:17 magkakaroon po ng katuparan na ang sino mang nakipag-isa kay Kristo Jesus ay isang bagong nilalang na. We are all new creation. The old has gone and the new has come in Jesus' name. Wala na po ang luma naming pagkatao. Lilikhain mo kami bagong nilalang. Salamat po Diyos sa pag-ibig mo sa amin na walang kapantay. Yes. Thank you, Father God, for giving your Son, Jesus Christ, for us. Yes. To redeem us from the penalty of our sins. Lagi namin maalala ang buhay ng aming Tita Sen na sa kanyang pag-alis, nagsisi, nanampalataya at higit sa lahat, nasa puso niya ang kanyang pamilya at ang buong mundo, ang kaligtasan ng bawat isa. Salamat o Diyos sa hapon ito. Nawa ang bawat isang naririto, Panginoon. Patuloy na magnasa, maging desire ng puso ng bawat isa. To know you more, Jesus. Help us to be thirsty. Mauhaw kami sa iyong presensya. At hanapin namin palagi ang lumalim kami sa pagkakilala sa iyo. Dahil ang pangako mo, those who will seek you, masusumpungan kanila. Salamat po, O Diyos, ng maraming sa hapon ito. To God be the glory. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Pwede po bang palakpakan po? Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures.
pastures. He leads me beside still waters. It restores my soul. He leads me in paths of righteousness for His name's sake, for His name.